Tayo po ay tumayong muli para sa ating scripture reading na makikita sa Marcos 8:34 to 38. Inuulit ko po, Mark 8:34 hanggang 38. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang anumang nagnanais sumunod sa akin, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng Anak ng Tao, pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hindi po mauubos ang gratitude ko sa Panginoon at hindi po rin mauubos ang pagka-amaze ko sa grace ng Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon binubuhos niya sa mga hindi karapat-dapat. At yung status ko na hindi karapat-dapat, hindi ako deserving, ako po ay nagpapasalamat dahil palagi pa rin nangyayari yung grace ng Panginoon ng pagbuhos sa akin. Nung bata, nung 18 years old ako, ang hawak kong instrument, yung sa brass band namin, letter C kasi yung brass band. Nandoon yung cornet, tapos papunta rito, nandito yung bass. Yung pinakahuli dito, andito yung bass. Nung 18 years old ako, dito ako pumutugtog. Tapos nung 80 years old na ako, doon na ako tumutugtog. 60 years old. At yun ang pasasalamat ko sa Panginoon kasi ang dami ko daw tinalunan, hindi muna ako nagdaan dito at bago pumunta doon. Kasi po, kapag nag-iisa lang po kayo, alam nga naman tugtugin ko lang yung bass, ako mag-isa lang doon. Walang makakaintindi sa tinutugtog ko. Kaya may makakaintindi lang sa akin kapag tinugtog ko yung melody. Kaya yun yung aking pasasalamat sa Panginoon, yung grace na binigay niya sa akin, na totoo yung talent, yung parable of the talent. Binigyan ng 5 yung isa binigyan ng 3, yung isa binigyan ng 1. Sovereign ng Panginoon na gusto ko 5 lang sa iyo. Gusto ko akong magdi-decide, 3 ibibigay ko sa iyo. Ako masusunod, 1 ibibigay ko sa iyo. Pero yung katotohanan doon, yung pinagpasyahan ng Panginoon na ibinigay sa atin, ingatan natin. Huwag nating paglaruan yung talento na binigay sa atin. At maging seryoso tayo kasi magbibigay, sulit tayo dun sa pinagpasyahan ng Panginoon na ibigay sa atin. At ang napakaganda doon, nagpasya ang Diyos na bigyan ng 5 yung isa,
bigyan ng Diyos yung isa ng 3, tapos yung isa doon, hindi siya naging matapat. Kaya yung hindi siya naging seryoso. Hindi niya pinagyaman yung isa na binigay sa kanya at iisa na nga lang ang binigay ng Diyos sa kanya at kinuha pa ito ng Diyos. At yung katotohanan doon, yung binigyan ng 2, naging tapat siya, dinagdagan pa ng 2. Yung isa, binigyan ng 5, dinoble pa ng Panginoon yung talento na bigay sa kanya. Kaya ako po ay marunong nang mag-repair ng tubo, mga tubero na po ako ngayon. Tapos, pag naririnig ko yung L300 na may kalampag sa ilalim, hahanapin ko talaga yung kalampag. Nahihiya ako kay Sister Mary pag naririnig niya yan. Parang kinakabahan siya pag nakasakay sa akin. Kaya hinanap ko yung kalampag sa ilalim. Kaya anong sa akin? Ano nang tawag sa akin? Siraniko na ako ngayon. At ang daming binigay ng Panginoon na maging matapat tayo sa binigay niya sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, hindi nawawala yung astonishment ko sa binibigay ng Panginoon. Meron pa siyang, marunong na rin po akong mag-set up ng solar. Yun yung kasi, dami-dami na no. Mga talento yan, sana ibibigay sa inyo kasi binigay na lang sa akin kasi dapat maging matapat kayo. Kaya, yun yung aking nakapagtayo na ako ng 6 kilowatts na nagwo-worry ako baka magsalubungan yung kuryente at may sumabog doon sa bahay. Pero meron na palang bagong imbento ngayon na merong device na hindi sila mag-aaway yung dalawang magsasalubungan. Kaya yun yung kinabahan ako, nagkaroon ako ng additional na respeto sa kuryente na nakakatakot. Kaya, pero success po yung binigay ng Panginoon sa akin. Kaya yun ay ang kamangha-mangha na pupurihin ko palagi ang Diyos dahil hindi ako deserving na gawin yon. Mag-pray po tayo. Ama, maraming salamat dahil natatawag ka naming Ama at nagdadagdagan ng ibang kahulugan ang pangalan mo sa aming buhay dahil sa mga karanasan namin. Kaya kung pwede lang yung pinakamalambing ay aming i-express sa iyo ng pagtawag ng Ama ay gagawin namin. Kaya purihin ka, Panginoon, sa mga salita mo na napag-aaralan namin. Binibigyan mo kami ng kalayaan na magbasa ng banal na kasulatan at malaya po kami na makausap ng iyong mga salita. Kaya ngayon po ay muli kami na umaasa. Gawin mo kami palaasa in a good sense. Kaya nakatingala kami sa iyo ngayon at nakasahod kami, Panginoon, na ikaw ay magbibigay sa amin ng mga blessing mo sa amin ngayon at ito ang gagamitin namin sa aming buhay. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron tayong bago na telenovela na uumpisahan. Nung nag-aral po ako ng church administration, kaya sinabi doon sa church administration na maghanda ka ng sermon mo ng pangmarami. Kasi alangan naman maghanda ka lang ng pang-isang linggo. Kaya telenovela. Kaya meron tayong uumpisahan na telenovela. At yan po, nakita niyo po yung picture na yan po ang tatalakayin natin. Merong word na hindi natin palaging ginagamit. Pero maganda rin na chance na ito na
ang word na ito, maintindihan natin. Yung salitang irony. Kasi, narinig nyo na ba yun? Irony. Hindi po yan plancha. Hindi po yan bakal. Yan po ay isang expression o isang literary na ginagamit sa mga English. At yung picture po dyan, sabi dyan, when you take the elevator to get to the gym, ang irony doon, nagpupunta ka sa gym para maging ma-exercise yung hita mo, yung tuhod mo. Kaya, ba't ka gagamit pa ng gym? Ay, gagamit ka pa ng elevator. Kaya parang funny sa kaisipan natin. At isa sa mga iniisip natin na irony, yung tumakbo na senador na palaging nagbibigay ng advice sa atin para mapagaling tayo. Tapos itong sikat na nag-a-advise na ito, na palagi kong naririnig sa kakatingin mo ng wall. Lumalabas na naman yung boses nito. Kilala nyo ba yung tinutukoy ko? Itong palaging nagbibigay ng payo, siya ngayon ay may sakit sa cancer. What an irony. Yun yung mga salitang ibig sabihin ng irony. Kaya uumpisahan po natin ang ating pag-uusapan na yan din ang ginamit ng Panginoon. Pero hindi sa humor na pamamaraan. Meron siyang mas malalim pa na gustong ituro sa atin upang ipahayag yung gusto niyang sabihin para ma-highlight yung gusto niyang sabihin. Ang ating Panginoon may paraan ng kanyang pagtuturo. At ang isa sa paraan niya ng pagtuturo ay gumagamit siya ng irony. Paano ba pag-pronounce nun? Tama ba ako? Irony yan. At ang ating Panginoon, siya po ang the greatest teacher. Siya po ang the most effective na tagapagturo na nag-i-impart ng kanyang gustong ituro sa atin. At kapag ang ating Panginoon nagtuturo, talagang dumadagsa ang mga tao para mapakinggan ang ating Panginoon sa kanyang pagtuturo. Talagang eager, makikita natin si Zacchaeus, dumaan lang sa may karsada niya. Talagang ang pagka-eager niya, umakyat pa siya sa puno ng sikamoro para masilip niya ang ating Panginoon. At sino pa ba yung naisip ko na eager sila, na handa sila, na excited sila na mapakinggan ang ating Panginoon. Kasi yung paraan ng pagtuturo ng ating Panginoon talagang hindi normal o hindi conventional ang ibig kong sabihin. Kaya ang paraan ng ating Panginoon ay yung ating pinag-uusapan. Ito yung irony. It is also highlight the unpredictability of life. Yung hindi mo inaasahan, hindi mo nararamdaman na yun ay mangyayari. Hindi natin inaasahan na yung isang doktor na expert sa pag-aalaga ng kalusugan, hindi natin iniisip na surprise tayo. Kaya ang irony is to illustrating how things don't always go as planned.
pwede tayong magplano, pwede tayong mag-isip na ito ang gagawin ko, ito ang project ko, ito yung pangarap ko sa aking buhay, pero hindi palaging nangyayari kung ano yung pinaplan natin. At ito ang pinapakita. Kaya ang ating Panginoon, gumamit siya ng paraan ng kanyang pagtuturo, at ito ang ginagamit niya sa kanyang pamaraan, kaya dumadagsa ang mga tao sa pakikinig sa kanya. At maging si Mary, yung magkapatid na si Maria at si Marta, ay pinili ni Mary na nung dinalaw siya sa kanyang bahay, ay gusto niya na lumuhod sa harapan, sa paanan ng ating Panginoong Hesus at ma-absorb lahat yung gustong ituro ng Panginoon. Ang ating Panginoon, gumagamit siya ng parable para ma-impart, para maka-level siya dun sa mga tao na kanyang tinuturuan. Gumagamit siya ng metaphor. Minsan merong mga event na hindi niya pinapalagpas, gagamitin niya ito na illustration para gusto niyang ituro ang katotohanan. Kaya kung gusto natin na maghanap ng paraan ng pagtuturo, ay gayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang irony ay para mag-reveal pa ng mas malalim pa na mga katotohanan. Kaya, yung binasa sa atin ni Kay, yung soldier ko magmula nung nag-officer kami, loyalist. Yan ang loyalist ko talaga. Kahit saan ako pumunta, sinusundan kami. Hanggang katapusan ay siya ang aming soldier. At yung binasa niya dito, obserbahan natin yung sa Mark 8:34. At ang ating Panginoon ay, ito yung passage na yung process ng discipleship. Alam niyo ba yung meron tayong salita na mentor tsaka mentee. Parang yung passage na ito, gusto niya na magkiskisan ang Panginoon at ang mga alagad para meron siyang ituro dito sa mga disipulo na ito. At isang pribilehyo sa atin na siguro kung ako yung disciple ay hindi ko ma-imagine yung magiging feeling ko na isa ako sa kanyang dinidisciple, yung process ng pagkadisipulo ay ginagawa niya sa aking buhay. At itong passage na ito ay panahon para yung mangyari yung iron sharpens iron. At kaya kapag kasama niyo po ang Panginoon, tatalas po ang buhay natin. Amen ba? Pag yung gulok natin, itak natin ay palaging matalim, pag nagkikiskisan tayo sa presensya ng Panginoon. At ito yung paraan niya na makikita natin. Sabi diyan sa verse 29, sa verse, tama ba? 34. Pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad. Obserbahan natin yung irony. At sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Huwag po nating aalisin yung focus natin. Minsan yung focus natin sa bersikulong ito na may mabigat na krus. Merong mabigat na pinapasan. Huwag po nating i-focus
mata natin dun sa mabigat na pinapasan. Huwag po nating i-focus na yung krus na yon na balang in the end, baka yun ang pagpakuan mo at doon ka mamatay. Huwag tayong mag-focus doon. Pero totoo na nangyayari. Pero ang mata natin, itutok lang natin, sino yung sinusundan? Yun ang pampagaan. Yun ang magbubuhat. Yun ang magpapasaya sa atin. Kahit nagdi-deny tayo ng sarili natin, kahit nangyayari yung self-denial natin, hindi natin iniisip yung mawawala yung pera natin, kaya ibibigay natin sa self-denial. Ang isipin natin, more of Jesus, ang discipleship time natin sa Panginoong Hesukristo. Mas marirealize natin ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. At hindi natin mauubos yun. Kaya makita natin na ito yung time. Sabi sa verse 35, sapagkat ang sino mang ibiging iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sa verse 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao? Ano ang profit ng tao? Sabi dito, makamtan man ng tao ang buong sanglibutan. Maging katulad man tayo ni Elon Musk o maging katulad tayo ni Bill Gates. Narating natin yung ganong estado. Pero ang sabi niya, at mapapahamak ang kanyang buhay. Ano ang pakinabang ng ganong buhay? At sinasabihan niya yung mga disipulo. At sabi sa verse 37, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Marami tayo ditong mapapansin na irony. Pero meron ba kayong nakita na irony dyan? Napapansin na parang ganito ang sinasabi niya pero nagkokontrahan naman yung sinabi niya, yung word na ginamit niya. Meron pong iba na may makikita kayo pero ako po ang tutukuyin ko ay yung verse 35. Ang sino mang ibiging iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ang sino mang ibiging iligtas ang kanyang buhay. Gusto mong maging safe yung buhay mo. Gusto mong maging secure ang buhay mo. Gusto mong lahat na ng insurance binayaran mo para maging safe. Pero sabi dito, ang mapapansin natin, ang sino mang ibiging iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Hindi natin mapapansin yung irony kasi Tagalog. Pero napansin niyo po ba rin kahit sa Tagalog? Pero sa Ingles, sabi sa Mark 8:35, for whosoever will save his life shall lose it. Save ka ng save, pero hindi mo pala sinisave ang buhay mo. Habang nagsisave ka, lalo lang nalulus. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Alang-alang sa Panginoon, yan yung palagi nating sabihin. Lagi nating isaisip na ito ay para sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. Kaya wag nating aalisin sa isip yon na yung irony dyan, yun ang palaman na alang-alang sa Panginoon.
Sabi sa ibang salita, yung ibang Bible na English din. Sabi sa Mark 8:35, whoever has a desire to keep his life will have it taken from him. And whoever give up his life because of me and the good news will keep it. Lumilinaw na sa akin kapag sa English, yung panay ang keep ng keep. Maganda pala illustration si Hetty. Sino kilala ni Medyo Emma si Hetty? Yung damit niya daw guray-guray na. Pero billion yung pera niya sa bangko. At ayaw niya magpa-doktor. Sabi sa Guinness Book, siya ang the most world record holder ng the most stingy. Si Hetty. Mag-google kayo dyan ngayon. Wag. Makinig muna kayo sa akin. Siya ang pinaka-kuripot. Salita tama ba yun? Kuripot? Stingy. Kunat. At sabi dito, whoever keep his life, keep ng keep. Kaya, ang sabi dito, lose. I-lose natin. Luwagan natin. I-lose. At agad nagiging obvious na yung makikita natin na irony. Pag ako maluwag, pag sinasabi ko yung tight, hindi mahigpit. Alam niyo ba yung pagsabi ng tight? Hindi tight. Mahigpit yun. Dapat maluwang. Tsaka madulas. Tide. Kaya, ang irony na makikita natin ay sa Tagalog, pinapakawalan. Yung pinapakawalan. Magpakawala. Huwag tayong magtatago. Yung mga nagtatago, ang irony ay lalo pang nawawalan. Tago ng tago, lalo pa silang nawawalan. Ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya, yan yung paraan ng pagtuturo ng ating Panginoon. At mapansin niyo po si Pedro, sabi, saan ko ba unang binasa yun? Doon sa Mark 8:29, si Apostol Pedro, and makikita nyo sa passage na ito, kukunti lang yung panahon, pero yung pala yung process ng discipleship. May sinabi si Pedro na kung sino sa palagay mo, sino sa palagay nyo ako? Wala siyang tinutukoy kung sinong tao ang kanyang gustong sumagot. Pero merong isa na naglakas ng loob. Ang sabi niya, si Pedro yung nagsabi, sabi niya, ikaw ang Kristo. Kaya, yung sagot ni Pedro ay binigyan ng palakpak ng ating Panginoon. Binigyan niya ng commendation. Inadmire niya, hinangaan niya yung sinabi ni Pedro. Pero, dito sa verse 33, meron naman sinabi ang Panginoon sa kanya na ang pagitan lang na bersikulo ay 3 lang. Datapwat paglingat niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad, pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Nakita niyo po yung pagkakaambilis-bilis ng pagbabago. Kanina, hinahangaan siya ng ating Panginoon.
Pero sa ilang sandali lang ay nawala na. Sabi sa verse 29, kasi itong verse 29 na ito, nung bago pinalakpakan si Pedro, sabi diyan sa verse 17, mapalad ka, Bar-Jonas, sapagkat hindi pinahayag, kaya yun yung commendation. At bakit sinabi niya naman ng Panginoong Hesukristo, ano yan? Get thee behind me, Satan. Kasi meron sinabi si Pedro na nagkukwento ang ating Panginoon na darating ang araw, ako ay mamamatay. Darating ang araw na ako ay magsasuffer ng hindi masukat na paghihirap. Narinig ito ni Pedro. At ito yung sinabi niya sa verse 33. Ito yung ginawa ni Pedro. Andyan ba? 33? Hindi. 32. Yan. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito, yung sinabi ng Panginoon, at isinama siya ni Pedro. Isinama siya ni Pedro. Kumbaga, kinuha ni Pedro ang ating Panginoon, sa English yan, kinuha ni Pedro ang Panginoon. Parang may guts si Pedro na, lika dito sa office, mag-uusap tayo. At pinasimulang siyang pagwikaan. At sinagot siya. Ang ibig sabihin na, bakit? Parang yung kataga na sinabi ng Panginoon ay hindi matanggap ni Pedro na siya daw ay mamamatay, sa loob ng 3 araw mabubuhay siya. At sabi niya, sinabi ng Panginoon, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Kanina, ang ganda ng sinabi, positive ng sinabi. Pero ngayon, sandali lang, negative ang sinabi ng Panginoon. Ganun po ang panahon ng discipleship. Minsan, parang nasa momentum tayo. Pero meron time na wala tayo sa momentum. At isa sa mga paraan ng Panginoon na yun yung process ng disciple. At sinabi, yun din yung illustration. Kapag itinatago natin yung ating buhay, yung inililigtas natin yung ating buhay. Yung ginawa ni Pedro, ginawa niya yun, nililigtas niya yung kanyang sarili. He is keeping himself na ang pananaw ni Pedro ay hindi na naging malawak yung pananaw ni Pedro. Ang pananaw ni Pedro, nakita niya lang yung tunnel vision, short range yung kanyang natatanaw, yung hindi niya na makikita ng pansamantala ang Panginoon sa kanyang buhay. Dahil gusto niyang i-keep yung kanyang sarili. Pero sabi niya, dapat i-lose natin yung ating buhay. Pedro, kanina ang ganda ng sinabi ko sa iyo kasi long range yung vision mo. Malawak yung natatanaw mo. Infinite eternity ang nakikita mo. Kaya pinapalakpakan kita. Kaya manatili tayo ng ganon. Pakawalan natin kapag pinapakawalan natin yung ating buhay, hindi tayo natatalian ng mga pansamantala na mga bagay dito sa lupa. Dahil ang tinitingnan natin, yung nakikita ang Panginoong Hesukristo na lahat pinapakawalan natin dahil alam natin na hindi tayo magtatagal sa lupang ito. At yung pagpapakawala natin, yung pagpapa-release natin ng ating buhay
Dahil sa pag-release natin na yon, wala tayong ibang pinaparangalan na pinapakawalan natin yung ating sarili, kundi ang Panginoon. Nagpapasan tayo ng krus. Dinideny natin yung ating mga sarili alang-alang sa pangalan ng Panginoon. At hindi natin alam, the more we lose alang-alang sa Panginoon, the more na ganansya ang maraming ibibigay sa atin. Yung kinikip natin dito sa lupa na wala tayong ginagawa kundi ikip ng ikip, pero more than pa doon ang ibibigay niya sa atin. Amen? Yun ang gustong ituro ng Panginoon sa atin. Ang focus natin ay napaka-limited. Meron akong nakakatawang video dyan. Pwede bang area? At tuwing pinapanood ko, yan ang ginagawa ng mga tao ngayon. Trabaho ng trabaho, yan. Yung nagko-collect ng basura. Yung pastor, matakbo, bilis siya. At yung baby, ano ito isa? Photographer. Ito yung barbero. Yan, ganyan dapat tayo magtrabaho para marami tayong magawa. Ano ba yan? Waiter. Ito, magpupunta sila sa beach. Yung pasyente, ano to? Yung check-in sa airport. Kinilo niya na. Ulit-ulit akong pakinig yan. At makikita natin na ang obvious na focus ng mga tao ay sa mga yung kinikip natin dito na puro temporary. At ang obvious dapat na natural trait ng Christian, makikita natin na they are losing themselves. Na ang trait natin as Christian, yung natural trait ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Ito po yung bumubukal. Ibig sabihin ng natural, ito yung automatic na lumalabas sa atin kung kiniklaim natin na tayo ay tagasunod ng Panginoon. Ang ugali natin is to lose oneself for the sake of Jesus Christ. Amen? At makita natin na kapag pinapakawalan natin yung ating buhay alang-alang sa Panginoon, ay kala natin tayo ay nalugi. Akala natin tayo ang natalo, pero tayo pala ang lalabas tayo na winner. Amen? Tumayo po tayong lahat. Keep on losing ourselves for Christ. Huwag nating entertainin yung mga pang-temporary na bagay dito sa lupa. Hindi masama yun, pero huwag nating gawin na nauubos yung time natin, nawawalan na tayo ng time sa Panginoon. Dumadalas na yung absent natin sa simbahan, yung consistency natin sa Panginoon ay nagbabago. Dahil nababahiran tayo ng agos ng sanglibutan. And ang prayer natin dapat, putulin natin yung mga ganito. Lawakan natin yung nakikita natin. Itingala natin yung ating mga mata.
infinite ang dapat natin tinitignan. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. You are more beautiful than diamond. There's nothing I desire compares with you. Ang mga disipulo nabuksan yung mga mata nila. Amen. Dapat po mabuksan yung mga mata natin. At hindi ako ang optic ninyo. Hindi ako makapagbubukas ng mata. Ang kapangyarihan ng Diyos ang mag-o-opera sa atin para makita natin ang infinite. Makita natin ang eternity. Makita natin yung long range palagi. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire compares with you. At manalangin tayo na, Panginoon, gawin mong sincere ako. Gusto mong, Panginoon, gawin mo akong malambing sa iyo. Gusto ko, Panginoon, na madalas akong umiiyak sa iyong harapan. Ginagamit ko po, Panginoon, yung emotion na binigay mo sa akin para ma-express ko sa iyo ang higit na sincerity ko sa iyong harapan. Gawin mo ako, Panginoon. More beautiful than diamond. There's nothing I desire compares with you. Ulitin natin. Amen. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire compares with you. Kung may natitira pang tibok, Panginoon, meron pang natitirang hininga sa aking buhay. Gagamitin ko yan, Panginoon, to desire more of you. Kaya nawa, Panginoon, patuloy ka na mangusap sa amin. Patuloy mo kami na turuan na tumawag palagi sa iyo. Hanapin namin ang pangalan mo na iisa lang ang pangalan mo, iisa lang ang daan, iisa lang ang buhay, iisa lang na pangalan na binigay mo sa silong ng langit na siyang aatupagin namin na yung relasyon namin sa pangalan na yan. Na ang lahat ng tuhod ay luluhod, ang lahat ng mga dila ay magsasabi na Panginoon, Lord, you are more precious. You are precious. Yes. Lord, you are more
Ama, maraming salamat po dahil ginising mo kaninang umaga ng maaga. Dahil ikaw ay precious sa aming buhay. Dahil ikaw ay more costly, more beautiful sa aming buhay. At hindi po kami magsasawa, Panginoon, na puntahan ka sa simbahan, puntahan ka sa aming mga kwarto. Kahit nasa trabaho kami, ito ang mararamdaman ng mga tao sa aming mga buhay na walang ibang treasure, walang mahalaga sa aming buhay, ikaw lamang, Panginoon. Dahil alam namin na higit pa ang makakamtan namin, na meron pang iba na papadama ka sa amin. Salamat po sa mga kapatiran, sa mga pamilya na nandito na nakapunta para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Tanggapin natin ang benediction. The Lord bless you and keep you. Taas natin yung ating kamay. And keep you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka,